Game preview ulit tayo mga pare ko sa mangyayaring laban ng Lakers kontra dito sa LA Clippers na rival team sa Pacific Division. Nangunguna dyan ng Lakers, pang-apat ang Clippers na may 5 wins, 12 losses ngayon. Ang Lakers at Clippers magtatagpo sa regular season na to bilang LA Derby na nagdadala ng dagdag intensity dahil sa local na rivalry ng mga to. Base sa report, malakas ang Lakers sa huling 10 games nila na nangyari. Nanalo sila ng 8 games, nag-scoring ng humigit kumulang 118 points per game at tumira sa loob ng 51% mula sa field. Kahit ganyan kataas naman, meron pa rin nakikitang struggle yung mga to sa outside shooting. Sa kabilang banda, ang Clippers medyo nagkakaproblema sa scoring decent mula sa 112.3 points nila per game at nakakapag-alaw sila ng 117.1 points sa depensa kontra sa kalaban. Yan yung base sa data mga parikoy. Kaya magiging malaking araw talagang advantage yan ng Lakers lalo na sa mga backcourt at wing nila at makakuha yung mga to ng momentum sa early mula kay Luka, Lebron at Reeves sa opensa nila. Isa sa pinakamalaking issue naman sa Lakers ang pagkawala ni Ayton sa laban na mangyayari. Si Ayton nagbibigay ng interior presence, rebounding, scoring sa loob at isang big man anchor nila sa depensa at opensa. Kapag wala siya, kailangan palitan ang kanyang minutes ng ibang malalaking manlalaro na pwedeng hindi ganun maging problema sa parehong role na mapapalitan ito. Pwedeng Jackson Hayes o Maxi Kleber. Kaya pwedeng magkaroon pa rin nga raw ng kahinaan sa mismatch at rebounding sa paint control ang Lakers sa laban na to. Lalo't ang Clippers merong John Collins, Ivica Zubac, Brook Lopez na isa sa mga center position na naghahalimaw ngayon sa kanila. Kaya hindi magiging madali pa rin syempre sa Lakers yung interior depth na yan. Ang big men at mismatches maaaring pagsamantalahan ng Clippers habang walang Ayton. Dahil si Ayton sa report absent sa laban na to, kaya ang Clippers may pagkakataon na mag-exploit sa interior mismatch lalo na kung magagamit nila ang big man nila at aatakihin ang loob o mag-drive sa rim para sulitin ang kawalan ng dominant big ng Lakers. Tamang tempo at depensa sa half court. Ayon sa preview, ang Lakers mas komportable kapag napapabilis nila yung laro sa transition at push pace, habang ang Clippers mas gusto naman ng mas mabagal. Tumatanda na rin kasi mga core ng mga to. Deliberate game yung ginagawa ng mga yan, kaya kung makokontrol ng Clippers ang tempo at pigilan nila ang transition at pilitin ang Lakers sa kanilang style, may chance silang makabawi. Pero syempre hindi ganong kadali, lalo na kompleto ang core ng Lakers mula kay Lebron, Luka, Reeves. May mga wing guard pa at stopper mula kay Smart, Larabia plus Vincent na nakakakuha rin ng malaking rotation offense at defense. Tulad ng nabanggit naman natin, malakas ang Lakers sa offensive run, 118 points yan per game at may 51% shooting sa regular games nila na nangyayari. Kaya kung mame-maintain nga araw yan, may malaking chance silang dominahin ang laro dahil sa mga core nito, star power at playmaking. Kahit walang Ayton, ang Lakers may malalakas pa rin na pwedeng gamitin, na pwedeng mag-step up sa front court. At ang guards, forwards nila may kakayahang mag-drive, mag-pass at mag-exploit sa mismatches. Ang Clippers may chance na kung makokontrol nila ang tempo, explosion at interior mismatch at pigilan ng Lakers sa pass break o mga transitioning. Ang Lakers, alam naman natin na mas maraming weapon sa offense at momentum. Kung ma-execute nila ang kanilang plano, pabilisin ang laro, malinis ang defense at mismatches, kahit walang Ayton, malaki yung posibilidad nilang manalo. Sa Lakers side, ang combo ni Luka, Reeves at Lebron nakapakahusay talaga sa offense at playmaking. Kasama pa si Hachimura para sa shooting, spacing at si Ayton para sa labasana. Nagbibigay ito ng balancing lineup, kaya pwedeng si Hayes o Kleber ang magamit nila. Sa Clippers, ang trio ni Harden, Kawhi, Zubac may malaking scoring, playmaking at interior presence na nakakatulong yung mga to para mag-contract ang opensa ng Lakers at magbigay ng sariling punch sa mismatches. Ang magiging game decider dyan kung paano nalang makukuha ng momentum yung bawat team na to at mismatches. Kung makakontrol ng Lakers ang loob gamit si Hayes o Kleber at kung makakapag-deliver sila ng mas mataas na opensa sa pamamagitan ni Luka, Reeves, Lebron at ibang mga role player, mas malaki ang tsansa na magdomina ang Lakers dito. Sa kabilang banda, kung makokontrol naman nga raw talaga ng Clippers ang tempo at gamitin ang kanilang big man at veteran stars, pwede nilang labanan ang Lakers sa sarili nilang laro at makuha ang mismatches.